Ninakaw ang huling sentimo tinalikuran sa bingit ng kamatayan. Habang nag-aagaw buhay si Ligaya, walang hiyang nagpapakasawa si Dante sa maruming yakap ng pinsan niyang si Stella. Hayaan mo siyang mamatay atin na ang pera, ang malupit na hatol ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay. Walang luhang pumatak tanging nag-aalab na puot. Mula sa abo ng pagtataksil, babangon siyang walang awang maniningil. Handa na ba silang harapin ang bangis ng inang muling isinilang? Sa bawat tibok ng pusong nadurog isang sumpa ang mabubuo ang hustisya ay hindi natutulog lalo na para sa isang inang inagawan ng lahat. Pabigat na siya, Stella. Masyado nang magastos ang pagpapagamot sa kanya. Kukunin ko na ang pondo bukas bago pa siya makapirma sa ospital para sa operasyon. Ang mga salitang iyon ang tinig na dating nagbubulong ng mga matatamis na pangako sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang malamig na talim na dahan-dahang bumaon sa puso ni Ligaya. Nakatayo siya sa loob ng kanilang silid na tanging malamlam na ilaw ng lampara ang nagbibigay ng buhay. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod at panghihina ay maingat na itinutupi ang mga paboritong polo ni Dante. Bawat tupi ay puno ng pag-aaruga. Bawat himaymay ng tela ay hinahaplos niya ng pagmamahal na sa loob ng 10 taon ay hindi kailanman nagmaliw. Ngunit sa kabilang panig ng pinto, sa loob ng opisina ng asawa, ang katotohanan ay unti-unting lumalabas na parang lason sa katahimikan ng gabi. Dante, siguraduhin mo lang ha. I don't want to wait forever. Sabi mo sa akin we will start a new life. Once makuha mo na ang insurance at ang medical fund niya ang malanding hagik-gik ni Stella, ay sumunod ang pinsan na tinuring niyang kapatid, ang babaeng pinatuloy niya sa sarili niyang tahanan nang wala itong matuluyan, noong panahong wala itong makain. Nabitawan ni Ligaya ang telang hawak. Ang malambot na polo ay dahan-dahang bumagsak sa sahig, tila isang simbolo ng kanyang gumuho na dangal. Sa loob ng kanyang dibdib may isang matinding pagyanig na tila nagpabagsak sa lahat ng pundasyon ng kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang tagiliran, ang tumor na ayon sa doktor ay kailangang operahan sa lalong madaling panahon upang siya ay mabuhay pa para sa anak. Subalit ang hapdi ng karamdaman ay walang-wala kumpara sa lamig na gumagapang sa kanyang mga kalamnan habang nakikinig sa plano ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang kanyang lalamunan ay tila nasasakaltuyot at walang boses na mailabas. Ang hangin sa paligid ay naging mabigat, tila bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa malapot na dusa na bumabalot sa kanya. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay sa gitna ng dilim, ang mga kamay na kumayod sa patahian araw at gabi upang matustusan ang pag-aaral ni Dante noon. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanilang anak na si Maya, habang ang asawa ay nagpapakasasa na pala sa ibang kandungan. Ngayon ang mga kamay na ito ay nanginginig sa isang uri ng puot na hindi pa niya kailanman naramdaman, isang puot na mas masakit pa sa kamatayan. Narinig niya ang mga yapak ni Dante papalapit sa kanilang silid. Ang bawat paglapat ng paa nito sa sahig na gawa sa nara ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Mabilis na pinunasan ni Ligaya ang kanyang mukha bagaman walang luhang pumatak dahil ang kanyang mga mata ay tila natuyo na sa tindi ng sakit. Nang bumukas ang pinto, sumilay ang mukha ni Dante. Ang kanyang ngiti ay tila isang maskara ng kabutihan na kayang manlinlang ng kahit na sino. Love, gising ka pa pala. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Alam mong bawal sa iyo ang napapagod, lalo na at malapit na ang surgery mo, wika nito habang lumalapit at pilit na humahalik sa kanyang noo. Ang labi ni Dante na dumapos sa kanyang balat ay tila uod na gumagapang nakakadiri at nakakasuka. Pilit nang ngumiti si Ligaya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata na ngayon ay puno na ng nakatagong pait. Tinatapos ko lang itong mga gamit mo, Dante. Baka kasi kailanganin mo ito sa iyong mahabang paglalakbay. Ang kanyang tinig ay mahina
Ngunit may lalim ng isang dagat na nagbabadya ng unos. Kumunot ang noo ni Dante, ngunit agad ding bumalik ang pekeng lambing sa kanyang mukha. You're always so thoughtful. By the way, kailangan ko nga pala ang pirma mo dito sa ilang papers para sa insurance ni Maya, para siguradong protected ang future ng anak natin, just in case something happens during your operation. Inilapag ni Dante ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw nakita ni Ligaya ang mga katagang hindi para sa insurance ni Maya, kundi para sa paglilipat ng lahat ng ari-arian ng kanilang patahian sa pangalan ni Dante at ang waiver para sa kanyang medical fund. Ang bawat letra sa papel ay tila mga anino ng kamatayan na naghihintay na lamunin siya. Habang hawak ang bolpen, naramdaman ni Ligaya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa gitna ng katahimikan. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat patak ng dugo na dahan-dahang kinukuha mula sa kanyang katawan. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang panahon para sumigaw. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang magiging pinakamabisang sandata sa labanang ito. Pagkatapos niyang pirmahan ang huling pahina, tiningnan niya ng diretso ang asawa. Sa kaibuturan ng kanyang gunita, nagtanong siya sa kanyang sarili, gaano kalalim ang dusa na kayang tiisin ng isang puso bago ito tuluyang maging bato? Gaano karaming kasinungalingan ang kailangang dumaan sa mga labing ito bago mabulok ang kaluluwa ng lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili? Salamat, love. Magpahinga ka na. Ako na ang magliligpit nito, sabi ni Dante, habang mabilis na kinuha ang folder ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Lumabas si Dante ng silid bitbit ang huling pag-asa ni Ligaya para sa kanyang kalusugan at buhay. Naiwan si Ligaya sa gitna ng dilim, habang ang anino ng gabi ay tila lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo sa banyo ay tila isang mabigat na hapdi na bumabaon sa kanyang pandinig, nagpapaalala sa kanya na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Tumayo siya malapit sa bintana at tumingin sa labas, kung saan ang dilim ay tila walang hanggan. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungang tila isinulat ng tadhana sa mga bituin. Kung ang bukas ay wala ng dala, kundi ang hapdi ng kamatayan at ang lamig ng pag-iisa, paano muling matatagpuan ng isang nadurog na kaluluwa ang daan patungo sa liwanag na ramdaman ni Ligaya, ang biglang pag-ikot ng paligid? Ang kanyang mga binti ay nanghina at ang sahig ay tila mabilis na lumalapit sa kanyang mukha. Ang huling narinig niya bago ang lahat ay maglaho sa kadiliman ay ang mahinang tawanan ni Dante at Stella. Mula sa kabilang kwarto, isang tunog na tila nagdiriwang sa kanyang nalalapit na katapusan, habang ang kanyang malay ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Nang muling imulat ni Ligaya ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital ang bumati sa kanya, kaalinsabay ng nanunuot na amoy ng gamot at kemikal na tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat pagkurap niya ay may kasamang bigat at ang katahimikan ng silid ay binabasag lamang ng mahina at paos na hikbi ng isang bata. Sa kanyang tabi, nakita niya ang kanyang 5 taong gulang na anak, na si Maya, na nakasubsob ang mukha sa gilid ng kanyang kama. Ang maliliit na balikat nito ay nanginginig sa bawat pigil na pag-iyak. Pilit na iginalaw ni Ligaya ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok ng anak, ngunit ang bawat pagkilos ay tila isang paghatak sa libu-libong karayom na nakatusok sa kanyang buong katawan. Maya, anak? Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi, isang tinig na kasinghina ng isang gasgas na bulong. Mabilis na nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata nito ay mapula at namamagapuno ng takot na hindi dapat nararanasan ng isang paslit. Mama, gising ka na. Akala ko, hindi ka nagigising katulad ni Lola.
Ang yak ni Maya ay muling bumuhos isang tunog ng purong pangungulila na nagpadurog sa natitirang lakas ni Ligaya. Nasaan? Nasaan ang papa mo? Tanong ni Ligaya. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, ay alam na niya ang sagot. Bago pa makasagot ang bata, bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang mga papel. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng awa, kundi ng pagmamadali at pagod. Mabuti naman at gising ka na, Mrs. De La Cruz. Kanina pa kami naghahanap ng kamag-anak mo. Bigla kasing umalis ang asawa mo matapos kang iwan dito sa charity ward. Sabi niya, may kukunin lang siyang gamit pero hindi na bumalik. Inabot ng nurse ang isang mahabang listahan ng bayarin sa ospital, kasama ang isang sobrang puti na may nakasulat na pangalan ni Ligaya sa sulat kamay ni Dante. Sa bawat salitang binabasa ni Ligaya mula sa sulat ang kanyang mundo, ay tila mas lalong dumidilim. Sinabi ni Dante na hindi na niya kayang tiisin ang kabaliwan ni Ligaya, na ang sakit nito ay isang sumpa na sisira sa kanyang kinabukasan. I'm doing this for my peace of mind, Ligaya. Masyado ka ng toxic. Kinuha ko na ang pera dahil alam kong waldasin mo lang ito sa mga doktor na wala namang magagawa sa'yo. Magpagaling ka na lang dyan kung kaya mo. Ang mga katagang nakasulat ay tila mga linta na sumisipsip sa huling pag-asa ng kanyang kaluluwa. Hindi pa natatapos ang hapdi ng pagtataksil nang marinig ang mabilis na paglapit ng mga yapak sa pasilyo. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa sahig ay tila mga latay na nagbabadya ng bagong pasakit. Pumasok si Tita Flora, ang kapatid ng kanyang ina, na matagal nang may lihim na inggit sa tagumpay ng kanyang patahian. Ayan, napakagaling mo talagang bata ka. Ang boses ni Tita Flora ay puno ng panunuya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na may halong katuwaan. Kaya pala iniwan ka ni Dante dahil nalaman niyang may kalaguyo ka, kalat na sa buong barangay ang ginagawa mong panlalaki habang nagkukunwari kang may sakit. Napakalandi mo, Ligaya. Wala kang utang na loob sa asawa mong napakabait. Tita, hindi totoo yan. Si Dante siya ang may iba. Pilit na pagtatanggol ni Ligaya, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa malakas na halakhak ng matanda. Huwag mo na akong lokohin. Pinakita na sa akin ni Stella ang mga picture. At huwag mo nang asahan na makakabalik ka pa sa patahian niyo. Binenta na iyon ni Dante sa akin para pambayad sa mga utang mo sa sugal. Wala ka ng bahay, wala ka ng trabaho. At itong si Maya, mas mabuti pang mawalay sa iyo ang batang ito kaysa lumaki sa isang inang makasalanan. Ang bawat salita ni Tita Flora ay tila isang mabigat na hampas na nagpapahina sa pintig ng puso ni Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa sakit ng tumor, kundi dahil sa matinding kawalang katarungan. Tiningnan niya ang kanyang pitaka. Sa ibabaw ng maliit na mesa, barya na lamang ang natira, hindi man lang sapat para pambili ng gatas ni Maya. Pinalaya sila sa ospital ng hapong iyon dahil wala silang pambayad. Habang akay-akay si Maya, sa gitna ng dapit hapon, ang langit ay nagsimulang magdilim at ang hangin ay naging malamig, nagbabadya ng isang malakas na ulan. Bawat hakbang ni Ligaya ay puno ng paghihirap, ang kanyang katawan ay tila bumibigay na. Ngunit ang kamay ni Maya, na mahigpit na nakahawak sa kanya, ang nagsilbing tanging angkla niya sa mundo. Narating nila ang tapat ng kanyang dating patahian, ang lugar kung saan ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pawis at pangarap. Ngunit sa harap ng pinto, isang malaking karatula ang bumulaga sa kanya. Ang salitang sold na nakasulat sa matingkad na pula ay tila isang sariwang sugat sa kanyang pagkatao. Sa likod ng salamin ng bintana, nakita niya ang anino ni Tita Flora na abala sa pagbibilang ng mga tela habang ang mga alaala ng kanyang mga magulang ay tila tuluyan ng binura ng kasakiman. Napaupo si Ligaya sa semento, ang lamig ng kalsada ay nanunuot sa kanyang balat habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang humalik sa kanyang mukha. Sa gitna ng basang kalsada,
habang ang mga tao ay nagmamadaling dumaan nang hindi siya tinitingnan, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Wala ng luha, wala ng tinig. Paano palalaban ng isang ibon na ang mga pakpak ay hindi lamang binali, kundi tuluyan ng tinanggalan ng pagkakataong muling makalipad? Saan sila lulugar ng kanyang anak sa mundong ang tanging batas ay ang lakas ng pera at ang talim ng kasinungalingan? Habang ang ulan ay lumalakas, tila ang bawat patak nito ay isang tanong na walang kasagutan, nag-iiwan kay ligaya na nakalugmok sa gitna ng kawalan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng krus na pinapasan ni Ligaya, habang ang malakas na buhos ng ulan ay nagmistulang isang malapot na tabing na bumabalot sa paligid. Bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang payat na katawan ay tila mga maliliit na palaso na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Akay-akay niya si Maya, ang kanyang anak, na nanginginig na rin sa ginaw habang ang kanilang mga sapatos ay lumulubog sa malapot na putikan ng isang liblib na lugar sa gilid ng riles. Dito sa gitna ng mga tagpi-tagping yero at barong-barong, naghahanap si Ligaya ng isang sulok na maari nilang tawaging tahanan kahit pansamantala lamang. Ang mga tinig na tila mga bulong ng mga tuyong dahon ay maririnig mula sa mga bintanang yari, sa plastik at kahoy. Ang mga kapitbahay ay sumisilip, ang kanilang mga mata ay puno ng pagduda at panghuhusga habang tinitingnan ang isang babaeng basang-basa at tila may dalang kamalasan sa kanilang maliit na komunidad. Narinig ni Ligaya ang mga bulungan tungkol sa kung paano siya iniwan ng asawa dahil sa kanyang mga kasalanan, mga tsismis na tila mga lason na kumakalat sa hangin bago pa man siya makahanap ng matutuluyan. "Mama, I'm so cold." Masakit na po ang ulo ko. Ang mahinang tinig ni Maya ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Ligaya. Naramdaman niya ang init ng noo ng anak nang haplusin niya ito. Ang bata ay nagsisimula ng lagnatin. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng kabiguan ay muling dumagsa sa kanyang dibdib na tila isang baha na handang lumunod sa kanyang huling pag-asa. Sa gitna ng kanyang kawalan ng direksyon, isang pinto ng maliit na talyer ang dahan-dahang bumukas. Mula sa loob lumabas ang isang lalaking may katamtamang pangangatawan. Ang kanyang mga kamay ay may mga mantsa ng langis at amoy ng sariwang kahoy. Siya si Gabriel. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang uri ng katahimikan na bihirang matagpuan sa magulong lugar na yon. Hindi niya tinitigan si Ligaya sa paraang mapanghusga. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na bata. Masyadong malakas ang ulan. Hindi makakayanan ng bata ang lamig na yan. Ang tinig ni Gabriel ay baritono mababa, ngunit may kalmadong awtoridad na tila nagpatahimik sa ingay ng ulan sa paligid. Hindi siya lumapit ng husto upang hindi takutin si Ligaya. Sa halip ay iniabot niya ang isang malinis at tuyong tuwalya mula sa loob ng kanyang talyer, kasama ang isang lumang payong na may mga tagpi, ngunit matibay pa. Tumitig si Ligaya sa iniabot ng lalaki. Ang kanyang pride bilang isang babaeng dating may kaya ay tila nakikipaglaban sa kanyang pangangailangan bilang isang ina. Ngunit nang makita ang maputlang labi ni Maya, tinanggap niya ang tulong ng may nanginginig na mga kamay. "Salamat po." Maraming salamat. Ang tanging naisambit niya ang kanyang tinig ay nababasag sa hiya at pasasalamat. Tumango lamang si Gabriel, isang bahagyang pagkilos ng ulo na nagpapakita ng respeto sa distansya sa pagitan nila. May bakanteng kwarto sa dulo ng pasilyong iyon. Hindi iyon marangya, pero tuyo ang loob. "Pumasok na kayo bago pa lumala ang lagnat ng anak niyo." Pagkatapos magsalita, bumalik siya sa loob ng kanyang talyer, muling hinawakan ang kanyang mga kagamitan sa pagkakarpintero nang hindi na muling lumingon na tila ba ang pagtulong ay isang natural na bahagi ng kanyang paghinga. Nang marating ni Ligaya ang maliit na silid, ang amoy ng luma at tuyong kahoy ang bumati sa kanila. Ipinatong niya si Maya sa isang manipis na kutsyon
at sinimulang punasan ang katawan ng anak gamit ang tuwalyang ibinigay ni Gabriel. Sa katahimikan ng gabi, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong na yero, naramdaman ni Ligaya ang matinding pagod na dumadaloy sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat haplos niya sa buhok ni Maya ay puno ng panalangin at pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang matinding hapdi ang biglang gumuhit mula sa kanyang baga, patungo sa kanyang lalamunan. Pilit niyang pinigilan ang ubo upang hindi magising ang anak, ngunit ang kanyang katawan ay tila nag-alsa. Isang mainit at malapot na likido ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang ilabas niya ang kanyang puting panyo upang takpan ng bibig, ang liwanag ng isang maliit na kandila ay nagpakita ng isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang panyo ay nabahira ng matingkad na pulang kulay isang mantsa na tila isang mapait na paalala na ang kanyang oras ay dahan-dahang nang nauubos. Habang nakatingin sa dugo ang panyo ang takot, ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Paano niya mapoprotektahan si Maya kung ang mismong katawan niya ay unti-unti nang sumusuko? Sa gitna ng dilim at ng tunog ng malakas na ulan, ang tanging naiwan kay Ligaya ay ang nakakangilong takot sa tanong na kung siya ay mawawala. Sino ang tatanggap sa kanyang anak sa mundong ito na puno ng tuso at kawalang awa? Ang sikat ng araw sa madaling araw ay pumasok sa mga siwang ng yero, tila mga daliri ng liwanag na pilit ginigising si Ligaya mula sa isang gabing puno ng lagnat at masasamang panaginip. Sa kanyang tabi, mahimbing pa ang tulog ni Maya. Ang muka ng bata ay payapa na matapos ang mahabang oras ng pag-iyak. Tiningnan ni Ligaya ang kanyang sarili sa maliit at may lamat na salamin. Ang kanyang mga mata ay lubog, ngunit may isang bagong ningning. Doon ang ningning ng isang taong wala ng balak pang sumuko sa tadhana. Dahan-dahan niyang hinubad ang huling hiyas na natitira sa kanyang pagkatao, isang pares ng gintong hikaw na pamana pa ng kanyang ina. Ang lamig ng metal sa kanyang palad ay tila huling yakap ng kanyang mga magulang bago siya tuluyang humarap sa malupit na mundo. Sa isang maliit na sanglaan sa kanto, ang ginto ay naging pera, sapat lamang upang bumili ng malagkit na bigas gata at asukal. Sa loob ng maliit at mausok na kusina ng barong-barong, ang halimuyak ng kumukulong gata at sariwang dahon ng pandan ay nagsimulang mamuo. Bawat halo ni Ligaya sa malagkit na biko ay tila isang ritual ng paghilom. Ang bawat pagtulo ng pawis sa kanyang noo ay katumbas ng bawat pangarap na muli niyang binubuo para kay Maya. Nang matapos ang mga puto at biko, maingat niya itong inayos sa isang malaking bilao. Ang kulay ng mga kakanin ay tila isang bahaghari sa gitna ng kanilang madilim na kalagayan. Bit-bit ang bilao sa kanyang ulo, tinahak ni Ligaya ang terminal ng jeepney sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang init ng semento ay nanunuot sa kanyang manipis na tsinelas at ang ingay ng paligid ay tila isang malaking alon na pilit siyang inilulunod. Biko po puto kayo riyan, sariwa pa po. Ang kanyang tinig ay pilit na nilalakasan kahit ang kanyang baga ay tila nagniningas sa hapdi. Ngunit ang mundo ay tila bingi. Isang gwardiya ang lumapit sa kanya, ang mukha nito ay madilim at ang kamay ay itinuturo ang labas ng terminal, isang senyas na bawal siya roon. Ang pagtaboy na yon ay tila isang sampal, ngunit nanatiling nakatayo si Ligaya, ang kanyang likod ay tuwid sa kabila ng bigat ng pasanin. Habang siya ay nakaupo sa isang tabi pagod at halos mawalan na ng pag-asa, dahil wala pang bumibili, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya. Ang bata ay may sampanambo, ay may hawak na mga gusot na papel na pera. Lahat po niyan bibilhin ko po, sabi ni Kuya. Ang sabi ng bata, habang itinuturo ang direksyon ng talyer ni Gabriel. Nagulat si Ligaya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang mga kakanin sa plastik. Ang perang natanggap niya ay higit pa sa inaasahan niya.
Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan pinalitan ng isang mainit na pasasalamat. Samantala, sa isang marangyang hotel sa Maynila, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tensyon sa pagitan ni Dante at Stella. Nakaupo si Dante habang humahawak ng isang baso ng mamahaling alak, samantalang si Stella ay abala sa pagtingin ng mga bagong damit sa internet. I'm sure naghihirap na yon ngayon. Baka nga namamalimos na sa kalsada si Ligaya. Ang sabi ni Stella, sabay tawa ng may halong pangungutya. Good for her. She deserves to know how it feels to have nothing. Sagot ni Dante, ang kanyang tinig ay walang bakas ng pagsisisi. Tanging ang tuyot na tunog ng yelo sa loob ng kanyang baso ang sumasagot sa katahimikan ng kanilang maruming tagumpay. Nang makauwi si Ligaya sa kanilang talyer upang isauli ang hiniram na bilao, nakita niya si Gabriel na abala sa pag-aayos ng isang lumang upuan. Sa gilid ng mesa nito, nakita niya ang kanyang mga kakanin, mga piraso ng biko na maingat na nakalagay sa isang plato, ngunit tila hindi pa ito nababawasan. Doon niya nalaman ang totoo. Hindi ang bata ang gustong kumain, kundi si Gabriel ang gumawa ng paraan upang matulungan siya nang hindi nasasaktan ang kanyang dangal. Lumapit si Ligaya, ang kanyang puso ay tila isang ibon na muling natututong lumipad. Gabriel, bakit mo ginawa iyon? You don't have to buy everything. Ang kanyang tinig ay may halong hiya at pasasalamat. Itinigil ni Gabriel ang kanyang ginagawa at tiningnan si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay tila isang tahimik na lawa, walang kibo, ngunit malalim ang kahulugan. Hindi ko binili ang tinda mo dahil sa awa, Ligaya. Binili ko yon dahil kailangan mo ng dahilan para magpatuloy. At dahil masarap ang gawa mo. Kumuha si Ligaya ng isang espesyal na piraso ng biko at iniabot ito kay Gabriel. Try this one, ito ang pinaka-espesyal na gawa ko ngayon. Nang tanggapin ni Gabriel ang kakanin, nagkasagi ang kanilang mga daliri. Isang mabilis at bahagyang kislap ng kuryente ang dumaan sa balat ni Ligaya. Ang init ng kamay ni Gabriel ay tila isang proteksyon, isang pakiramdam na matagal na niyang nalimutan. Amoy pawis at sariwang kahoy si Gabriel, isang amoy na tila nagsasabing ang lahat ay magiging maayos din. Tumigil ang mundo sa sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila may sariling usapan sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang yon ay nabasag ng isang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa tapat ng talyer. Ang mga bintana nito ay madilim at tila ba nagmamatyag sa bawat kilos nila. Bahagyang kumunot ang noo ni Gabriel at tila may malalim na pag-aalalang dumaan sa kanyang mukha habang sinusundan ng tingin ang sasakyan. Bago pa man makapagtanong si Ligaya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa kalsada. Ma'am Ligaya, ma'am, kayo nga. Paglingon niya, nakita niya si Aling Maria, ang isa sa mga pinakamatapat na empleyado sa kanyang dating patahian. Ang mukha ni Aling Maria ay puno ng pag-aalala at tila hingal na hingal ito. Ma'am, mabuti nahanap ko kayo. May kailangan kayong malaman. Noong ibenta ni Sir Dante ang shop kay Tita Flora nyo, hindi lang pera ang kinuha niya. Ma'am, may iniwan siyang malaking utang sa bangko at sa mga supplier na nakapangalan sa inyo. Pinirmahan niya ang mga papers habang nasa ospital kayo. Hinahanap na kayo ng mga naniningil, ma'am. Malaking gulo ito. Ang piraso ng biko sa kamay ni Ligaya ay dahan-dahang nadurog. Ang liwanag ng pag-asa, nakapansin-pansin sa kanyang mga mata kanina, ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Paano niya babayaran ang mga utang na hindi naman siya ang gumamit? Habang ang anino ng paniningil ay dahan-dahang lumalapit, tila ba ang mundong pilit niyang itinatayo ay muli na namang niyayanig ng isang lindol na walang katapusan. Ang balitang dala ni Aling Maria ay tila isang malaking bato na muling nagpalubog kay Ligaya sa ilalim ng dagat ng kawalan ng pag-asa.
Ang bawat salita, tungkol sa utang, tungkol sa mga pekeng pirma, at tungkol sa mga naniningil, na galit, ay tila mga aninong nagsimulang bumalot sa kanyang maliit at payapang mundo sa talyer ni Gabriel. Hindi pa man siya ganap na nakakaahon sa hapdi ng pagtataksil heto at may bago na namang bagyong nagbabadyang sumira sa lahat ng kanyang sinimulan. Kinabukasan ng katahimikan ng umaga ay binasag ng isang sunod-sunod na malalakas na paghampas sa pinto ng inuupahang kwarto ni Ligaya. Ang tunog ng kahoy na tila malapit ng mawasak ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto, 3 lalaking may madidilim na mukha ang bumulaga sa kanya. Ang kanilang mga tinig ay matataas at puno ng panunumbat na tila ba ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi ay isang matulis na bagay na itinutusok sa kanyang pagkatao. Nasaan ang asawa mo? Pinagtataguan niyo ba kami? Ilang buwan na ang lumipas, pero wala pa ring bayad ang mga tela na kinuha sa amin. Ang sigaw ng isa sa mga lalaki habang ang kanyang mga mata ay nanunuri sa loob ng maliit at mahirap na silid. Naramdaman ni Ligaya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Wala na po rito si Dante. Iniwan niya kami. Wala po akong kinalaman sa mga utang na yan. Pinirmahan niya iyan nang wala ako sa wisyo. Ang kanyang paliwanag ay nauwi sa isang mahinang pagsusumamo. Subalit ang mundo ng negosyo ay walang puwang para sa awa. Nilait nila ang kanyang kalagayan, tinawag siyang kasabwat ng kanyang asawa at nagbantang kukunin ang huling piraso ng kanyang kagamitan kung hindi siya makakabayad. Sa gitna ng sigawan at ng pananakot, isang malaking anino ang dahan-dahang lumitaw sa likuran ni Ligaya. Si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na humarang sa pagitan ni Ligaya at ng mga naniningil. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagpakita ng anumang senyales ng karahasan. Ang kanyang malapad na balikat at ang kalmadong ningning sa kanyang mga mata ay sapat na upang mapatigil ang ingay ng mga lalaki. Mga kaibigan, makakausap niyo siya ng maayos. Hindi makukuha sa sigawan ang perang hinahanap niyo. Ang boses ni Gabriel ay mababa at puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Humakbang siya ng bahagya pasulong isang pagkilos na nagpakita ng kanyang kahandaang maging proteksyon para sa mag-ina. Humingi kayo ng settlement, huwag niyo siyang takutin sa harap ng bata. Dahil sa bigat ng presensya ni Gabriel, ang mga lalaki ay tila bahagyang natauhan. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, pumayag silang umalis matapos mangako ni Ligaya na babayaran sila ng paunti-unti mula sa kanyang maliit na kita sa pagtitinda. Nang mawala na ang mga lalaki, naiwan si Ligaya na nanginginig ang buong katawan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang panginginig ng kanyang mga balikat. Pagsapit ng gabi ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ang isipan ni Ligaya ay tila isang magulong palengke. Nakaupo siya sa sahig na kasandal sa pinto ng kanyang kwarto habang pinagmamasdan si Maya na mahimbing na natutulog. Ang bawat hapdi ng kanyang tumor ay tila sumasabay sa bawat isiping paano niya babayaran ang libu-libong utang ni Dante. Ang pagod niya ay hindi lamang pisikal. Ito ay pagod ng kaluluwang tila wala ng katapusan ang pagsubok. Dahan-dahang sumara ang kanyang mga mata habang ang kanyang ulo ay nakasandal sa matigas na kahoy ng pinto. Ang antok ay tila isang malambot na kumot na pansamantalang bumura sa kanyang mga problema. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakatulog, hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto mula sa labas. Lumapit si Gabriel nang walang anumang nililikhang ingay. Pinagmasdan niya ang mukha ni Ligaya sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang mukhang puno ng lamat ng dusa, ngunit nananatiling maganda sa kanyang katatagan. Maingat na kumuha si Gabriel ng isang makapal at malinis na kumot. Dahan-dahan niya itong inilatag sa balikat ni Ligaya, tinitiyak na hindi magigising ang pagod na babae.
Ang kanyang mga kamay ay sandaling tumigil. Malapit sa buhok ni Ligaya, isang pagkilos na puno ng hindi masabing pagmamalasakit at respeto. Amoy kahoy at kapayapaan si Gabriel at sa sandaling iyon, ang kanyang tahimik na presensya ang naging tanging sandigan ni Ligaya sa gitna ng unos. Kinabukasan pumunta si Ligaya sa palengke upang bumili ng mga sangkap para sa kanyang kakanin. Ang ingay ng mga tindero at ang siksikan ng mga tao ay tila isang pamilyar na awitin. Ngunit habang siya ay naglalakad, malapit sa hanay ng mga prutas, isang kakaibang amoy ang biglang huminto sa kanyang mundo. Ito ay ang amoy ng isang matapang at mamahaling pabango, isang amoy na kailanman ay hindi niya makakalimutan dahil ito ang amoy na laging dala ni Stella tuwing pupunta ito sa kanilang bahay. Ang bawat himaymay ng kanyang balat ay tila nagbabala. Nang dahan-dahan siyang lumingon, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod, may suot na magarang damit na hindi bagay sa dumi ng palengke at abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang boses ng babae ay malakas at puno ng kayabangan. Ang bawat salita ay tila isang talim na muling nagbukas sa mga sugat ni Ligaya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabanta ng panganib. Hindi siya pwedeng magkamali. Narito si Stella sa kanilang bayan. At kung nasaan si Stella, siguradong nandoon din ang lalaking nagnakaw ng kanyang buhay. Ang takot na tila nakabaon na sa limot ay muling bumangon, nag-iiwan kay Ligaya na nakatayo sa gitna ng palengke habang ang mundo sa paligid niya ay tila nagsisimulang gumuho sa ikalawang pagkakataon. Sa gitna ng masikip at maingay na palengke, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ligaya nang mamataan ang pamilyar na hubog ng likod ng babaeng iyon. Ang bawat himaymay ng kanyang balat ay tila nagbabala at ang hangin na dati ay puno ng amoy ng sariwang isda at gulay ay biglang naging mapakla dahil sa nanunuot na halimuyak ng mamahaling pabango ni Stella. Mabilis na kumilos si Ligaya, ang kanyang mga hakbang ay tila pagtakas mula sa isang multo hanggang sa makapagtago siya sa likod ng malalaking sako ng bigas na nakasalansan sa isang sulok. Mula sa kanyang pinagtataguan, dinig na dinig ni Ligaya ang boses ni Stella na tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa kanyang katahimikan. Ang boses na yon ay mataas at puno ng pagmamayabang kahit na ang mga salitang lumalabas ay puno ng poot. Dante, I told you, hindi tayo pwedeng manatili sa maliit na hotel na ito forever. Naubos na ang pera mo sa kasino. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na kailangan nating magtipid. You promised me a queen's life, but look at us now. Nagtatago sa probinsyang ito ang bulyaw ni Stella sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mamahaling bag na alam ni Ligaya na binili gamit ang perang ninakaw sa kanya. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang dagok sa dibdib ni Ligaya. Ang puot na pilit niyang ikinukubli ay muling nag-alab, tila isang apoy na nagbabadyang tumupok sa kanyang buong pagkatao. Ngunit kasabay ng galit na yon ay ang biglaang pagkirot ng kanyang tagiliran. Ang tumor na tila isang buhay na nilalang sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang kumirot ng napakatindi, isang hapdi na tila binabari na ang kanyang mga buto. Napakapit siya ng mahigpit sa sako ng bigas, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa magaspang na tela hanggang sa maramdaman niya ang malapot na dugo na dumadaloy mula sa kanyang mga daliri. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang bawat hininga ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang mainit at matatag na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na kailangan pang lumingon ni Ligaya upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sariwang kahoy at ang katahimikang dala nito ay sapat na upang malaman niyang naroon si Gabriel. Walang imik na inalalayan ni Gabriel si Ligaya
na makaupo sa isang maliit na bangko sa likod ng talyer, malayo sa mapanghusgang mga mata ng palengke. Inabutan niya ang babae ng isang baso ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi na nangangailangan ng mga salita. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya habang hawak ang baso. Ang bawat lagok ng tubig ay tila hindi sapat upang pawin ang pait sa kanyang lalamunan. Gabriel, bakit ganito ang kanyang tinig? Ay basag puno ng hinanakit na matagal na niyang itinatago. Bakit sila na nagnakaw at nanakit ay nagpapakasasa sa kasino at mga hotel, habang ako na nagsakripisyo ay kailangang magtago sa likod ng mga sako ng bigas? Bakit kailangang ako ang magdusa ng ganito habang sila ay tumatawa sa gitna ng kanilang kasalanan? Is it unfair? Gabriel, napaka-unfair ng mundo. Tumitig si Gabriel sa malayo, ang kanyang muka ay tila isang ukit sa matigas na kahoy payapa, ngunit may lalim ng karunungan. Ang kaligayahan na galing sa ninakaw ay tila isang bahay na itinayo sa buhangin ligaya. Maaaring maganda itong tingnan sa simula, ngunit sa isang malakas na ihip ng hangin, mabilis itong mabubulok at guguho. Ang sayo, bagaman mahirap at masakit, ay itinatanim mo pa lang sa matibay na lupa. Ang pag-aani ay hindi minamadali, ngunit kapag dumating ang panahon ng bunga nito, ay hindi kailanman mabubulok. Hindi na napigilan ni Ligaya ang kanyang sarili. Ang lahat ng bigat, ang lahat ng takot, at ang lahat ng hapdi na kanyang kinimkim mula nang iwan siya sa ospital ay biglang sumabog. Napasandal siya sa malapad na dibdib ni Gabriel at doon ay ibinuhos ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak niya ay hindi isang pagsuko, kundi isang pagpapalaya sa lahat ng dumi na idinikit sa kanyang kaluluwa. Amoy pawis at sariwang kahoy si Gabriel, isang amoy na tila nagbibigay ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Dante. Sa yakap na yon na walang halong pagnanasa, kundi purong pakikiramay, naramdaman ni Ligaya na sa kabila ng lahat ng dusa, may isa pa ring ligtas na tahanan para sa kanya. Nang tumigil ang kanyang mga luha, pilit na tumayo si Ligaya upang magpatuloy sa kanyang paglalakad pauwi. Ngunit ang kanyang katawan ay tila may sariling hangganan. Habang sila ay naglalakad sa gitna ng kalsada, ang sikat ng araw ay tila naging masyadong maliwanag para sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga sasakyan ay naging isang malabong ugong at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila dahan-dahang nawawala. Ligaya, ang huling boses na naririnig niya ay ang nag-aalalang tawag ni Gabriel bago tuluyang nagdilim ang lahat. Nang muling magkamalay si Ligaya, nasa loob na siya ng isang maliit at malinis na klinika. Ang doktor, isang matandang lalaki na may malalim na mga mata, ay nakatingin sa kanya nang may matinding pag-aalala. Mrs. De La Cruz, hindi na natin pwedeng ipagpaliban ito. Ang tumor mo ay mabilis na kumakalat dahil sa stress at pagod. Kailangan mo nang maoperahan sa loob ng isang buwan. Kung hindi, natatakot ako na hindi mo naaabutin ang pagsapit ng Pasko. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malamig na hatol na yumanig sa buong pagkatao ni Ligaya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig at pagkatapos ay tiningnan niya si Gabriel na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi niya maipaliwanag. Isang buwan. Mayroon na lamang siyang 30 araw upang ayusin ang lahat, upang siguraduhin ang kinabukasan ni Maya bago ang tuluyang pagdilim ng kanyang huling kandila. Tinitimbang ni Ligaya sa kanyang mga palad ang maliit na supot ng tela kung saan nakatago ang lahat ng kanyang pinaghirapang ipon mula sa paglalako ng kakanin. Bawat barya na nasa loob nito ay tila isang butil ng kanyang sariling buhay. Bawat papel ay katumbas ng bawat patak ng pawis sa ilalim ng nakatirik na araw. Maingat niya itong ibinuhos sa ibabaw ng lumang papag. At sa bawat pagbagsak ng metal sa kahoy, ang tunog nito ay tila isang malungkot na paalala na ang kanyang ipon ay kulang na kulang pa rin para sa operasyong magliligtas sa kanya. Ang pait ng katotohanan
ay tila isang laso na nadahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Ang halagang kailangan niya ay tila isang bundok na hindi niya kailanman maaakyat sa loob lamang ng 30 araw. Sa gitna ng kanyang paninimdim, pumasok si Maya sa silid. Sinubukan ng bata na maglakad ng dahan-dahan, ngunit ang sirasirang swelas ng kanyang sapatos ay tila humahalik sa sahig. Sa bawat hakbang, isang tunog ng pagkakaladkad na nagpalingon kay Ligaya. Nakita niya ang maliit na daliri ng paa ng anak na nakalabas na sa butas na dulo ng sapatos. Mabilis na itinago ni Maya ang kanyang paa sa likod ng isa pang binti. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya na hindi dapat nararamdaman ng isang paslit. "Mama, okay lang po ito. Lalagyan ko na lang po ng karton sa loob, gaya ng sabi ni Tito Gabriel, parang bago na uli." Ang sabi ni Maya habang pilit nang ngumingiti. Ang bawat salita ng bata ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Ligaya. Ang sacrifice dilemma ay muling gumitna sa kanyang isipan, ang perang pambili ng gamot o ang dignidad ng kanyang anak. Sa huli, ang pagiging ina ang nanaig. Hindi niya kayang makitang naglalakad ang kanyang anak na tila pulubi habang siya ay nag-iipon para sa sariling buhay. Kinabukasan, ang isang bahagi ng kanyang ipon ay napunta sa isang pares ng bagong sapatos para kay Maya, isang sakripisyong ginawa niya nang may ngiti sa labi, ngunit may luhang nakakubli sa puso. Hindi alam ni Ligaya na mula sa labas ng talyer, lihim na nakikinig si Gabriel. Ang bawat buntong hininga ni Ligaya at ang bawat salita ni Maya ay tila nakaukit na sa kanyang pandinig. Alam ni Gabriel ang taning ng doktor at alam niya ang bigat ng krus na pinapasan ng babaeng dahan-dahan nang kumakatok sa pintuan ng kanyang puso. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang kaliwang bisig kung saan nakasuot ang isang lumang relo na gawa sa pilak, ang tanging alaala ng kanyang yumaong asawa na kailanman ay hindi niya hinayaang malayo sa kanya. Ang bawat gasgas sa relong iyon ay may kwento, ngunit ang buhay ni Ligaya ay mas mahalaga kaysa sa anumang piraso ang nakaraan. Nang hapong iyon, nang walang sinasabi, kanino man sumakay si Gabriel ng bus patungong Maynila. Ang biyahe ay mahaba at puno ng alikabok, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang layunin. Sa isang madilim at masikip na tindahan ng mga antigong alahas, inilapag ni Gabriel ang relo. Ang bawat segundo ng pagtimbang ng alahero sa kanyang pag-aari ay tila isang habambuhay para sa kanya. Nang tanggapin niya ang pera, isang halagang sapat para sa buong operasyon ni Ligaya, naramdaman ni Gabriel ang isang uri ng paglaya at lungkot na magkahalo. Iniwan niya ang huling bahagi ng kanyang lumang buhay upang bigyan ng pagkakataon ang isang bagong bukas para sa iba. Pagkalipas ng 2 araw, nagtungo si Ligaya sa klinika upang makiusap na bigyan pa siya ng palugit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang maliit na pitaka. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang nurse ay ngumiti sa kanya ng may kakaibang ningning sa mga mata. "Mrs. De La Cruz, hindi niyo na kailangang mag-alala. May isang anonymous donor na nagbayad ng buong halaga ng operasyon niyo kaninang umaga. Nakaschedule na po kayo sa susunod na linggo." Natulala si Ligaya. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaupo siya sa upuan ng klinika. Ang pasasalamat na nadarama niya ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng kanyang takot. Sino ang gagawa ng ganito para sa kanya? Sino ang magbibigay ng ganoon kalaking halaga para sa isang babaeng tinalikuran na ng lahat? Nang makauwi siya sa talyer, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa harap ng kanyang mesa, tila pagod na pagod at may mga bakas ng puyat sa ilalim ng mga mata. Lumapit si Ligaya, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa isang kutob na hindi niya maipaliwanag. "Gabriel, may nangyaring milagro. May nagbayad ng operasyon ko." Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Tumingin si Gabriel sa kanya, isang simpleng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Isang ninangiting, tila nagsasabing ang lahat ay ayos na. Mabuti naman kung ganoon ligaya. Sabi ko sa iyo ang Diyos ay hindi natutulog. Napansin ni Ligaya ang kaliwang bisig ni Gabriel. Ang lumang relo na palagi nitong suot ang relong, alam niyang huling alaala ng asawa nito ay wala na. Ang tanging naiwan ay ang maputing balat na hindi na sikatan ng araw, isang bakas ng sakripisyong hindi na kailangang sabihin pa. Ang golden moment na yon ay binalot ng isang malalim na katahimikan, isang sandali kung saan ang kanilang mga puso ay nag-usap ng walang anumang tunog. Nais ni Ligaya na yumakap na magpasalamat, ngunit ang respeto niya kay Gabriel ang nanaig. Ang kilig na naramdaman niya ay hindi galing sa isang mabilis na romansa, kundi mula sa isang pag-ibig na handang mamatay para sa kapakanan ng iba. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabulabog. Mula sa labas ng bakod isang pamilyar at nakakarinding boses ang umaalingaw-ngaw, isang boses na tila isang maruming putik na sumisira sa kanilang sagradong sandali. Ang tunog ng mga yapak na tila nagmamadali at ang pagbukas ng tarangkahan ay naging hudyat ng pagbabalik ng malupit na nakaraan. Ligaya, Ligaya, nasaan ka? Patawarin mo ako, asawa ko. Ang sigaw ni Dante mula sa labas. Nakatayo ito sa tapat ng bahay, gusot ang suot na polo at puno ng pekeng luha ang mga mata habang nakaluhod sa putikan. Ang bawat hagulhol ni Dante ay tila isang eksena sa isang masamang dula-dulaan, ngunit ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng lumabas at manood. Ligaya, nagkamali ako, niloko lang ako ni Stella. Ikaw lang ang mahal ko. Parang awa mo na ibalik mo ang pamilya natin. Napatayo si Ligaya, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa galit at gulat. Ang lalaking nagnakaw ng kanyang buhay, ang lalaking hinayaan siyang mamatay sa ospital, ay narito ngayon at nagmamakaawa sa harap ng lahat. Habang naririnig ang mga bulungan ng mga kapitbahay na nagsasabing, patawarin mo, na mukhang nagsisisi naman. Naramdaman ni Ligaya ang paghigpit ng hawak ni Gabriel sa kanyang balikat, isang paalala na hindi na siya mag-isa sa labanang ito. Ngunit ang tanong ay nananatili. May sapat na bang lakas si Ligaya upang harapin ang gaslighting ng lalaking minahal niya noon, o muli siyang lalamunin ng mga kasinungalingang binalot ng pagsisisi? Nakaluhod si Dante sa gitna ng putikan, ang kanyang mga palad ay nakadaop, tila nagdarasal sa isang dambanang hindi siya karapat-dapat. Ang kanyang bawat hikbi ay umaalingaw-ngaw sa bakuran, isang tunog na tila pinipilit at walang bakas ng tunay na pagsisisi sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang ulan kanina ay nag-iwan ng malapot na putik sa kanyang suot na polo, ngunit sa kabila ng dumi napansin ni Ligaya ang kinang ng isang bagong relo sa bisig ng lalaki, isang malupit na kaibahan sa relong pilak na ibinenta ni Gabriel para lamang mailigtas ang kanyang buhay. Ligaya, patawarin mo ako. I was out of my mind, love. Niloko lang ako ni Stella, ginamit niya ang kahinaan ko nung mga panahong hirap na ako sa sitwasyon natin. She manipulated me para kunin ang pera, pero hinding-hindi ko ginustong iwan ka sa ospital ng ganoon. Ang boses ni Dante ay puno ng panginginig, isang mahusay na pagganap sa harap ng mga kapitbahay na ngayon ay nagsisipaglabasan na mula sa kanilang mga tahanan. Maririnig ang mahihinang bulungan mula sa paligid, mga tinig na tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Patawarin mo na, Ligaya. Tao lang ang asawa mo. Nagkakamali rin. Wika ng isang matandang babae mula sa kabilang bakod. Para sa bata, kailangan nyo ng buong pamilya. Dagdag pa ng isa. Ang public pressure na ito ay tila isang malaking pader na dahan-dahang umiipit kay Ligaya. Pilit siyang ibinabalik sa isang hawla na binuo ng mga kasinungalingan at manipulasyon. Tiningnan ni Ligaya si Dante ng may lamig na tila yelo na namuo sa kanyang mga mata.
Sa bawat salita ng lalaki naaalala niya ang amoy ng kemikal sa ospital, ang gutom sa sikmura ni Maya, at ang duguang panyo na naging saksi sa kanyang muntik ng pagpanaw. Ang bawat pangungusap ni Dante ay tila gaslighting na nagnanais na baluktutin ang katotohanan na gawin siyang biktima ng sitwasyon sa halip na arkitekto ng kanyang sariling kataksilan. Nagawa mo pang banggitin ang pangalan ng anak natin pagkatapos mo kaming pagnakawan at iwan sa bingit ng kamatayan. Ang tinig ni Ligaya ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 hagupit. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang pagtitig ay sapat na upang mapatigil ang pekeng hagulol ni Dante. Ang bawat luhang inilalabas mo ngayon ay tila maruming tubig na lalong nagpaparumi sa lupang kinatatayuan mo. Naramdaman ni Ligaya ang paghigpit ng kapit ni Maya sa kanyang binti. Ang bata ay nanginginig, itinatago ang mukha sa likod ng saya ng kanyang ina upang hindi makita ang mukha ng ama na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Sa kabilang banda, nanatiling nakatayo si Gabriel sa likuran ni Ligaya. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na naratahimik, ngunit handang sumangga sa anumang unos. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang kamay, na dahan-dahang pumatong sa balikat ni Ligaya, ay nagbigay ng init na tila nagsasabing, "Narito ako, hindi ka na mag-isa." "Love, please let's start over. I have money now. Mababawi natin ang lahat. We can be a happy family again. I promise." Pagpapatuloy ni Dante ang kanyang mga kamay, ay pilit na inaabot ang dulo ng tsinelas ni Ligaya. "Umalis ka na, Dante, bago ko pa maalala na may batas na pwedeng magpakulong sa'yo sa pagnanakaw mo sa akin." Ang boses ni Ligaya ay hindi na nanginginig. May natagpuan siyang isang uri ng lakas mula sa hapdi ng kanyang nakaraan. Ang pamilyang sinasabi mo ay namatay na noong gabing kinuha mo ang huling sentimo na pambili sana ng buhay ko. Ang tanging relasyon na meron tayo ngayon ay ang katotohanang ikaw ang lalaking pumatay sa tiwala ko. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Dante. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagsisisi ay dahan-dahang nagbago. Ang mga labi niya ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang uri ng puot na tila isang hayop na nasukol sa sulok. Tumayo siya mula sa putikan, pinapagpagan ang kanyang polo nang may kasamang gigil. Ang kanyang gaslighting ay napalitan ng isang mapang-abusong awtoridad. "Talaga, Ligaya, akala mo ba ay madali mo akong mapapaalis? Huwag mong kalimutan, may sakit ka at walang permanenteng trabaho. Nakatira ka lang sa isang talyer kasama ang isang lalaking hindi mo naman asawa. Sa tingin mo ba, kung dadalhin ko ito sa korte, hahayaan nilang manatili sa'yo si Maya?" Ang boses ni Dante ay naging isang matalas na bulong na tila lasonan na pumasok sa pandinig ni Ligaya. "Sisiguraduhin ko na sa mata ng batas, ikaw ang lalabas na iresponsableng ina. Piliin mo babalik ka sa akin o hinding-hindi mo na makikita ang anak mo." Ang bawat salita ni Dante ay tila isang kidlat na naghati sa langit ng pag-asa ni Ligaya. Ang takot na mawala si Maya ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Napatingin siya kay Maya na ngayon ay umiiyak na ng tahimik, at pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel na may bakas ng matinding pag-aalala sa mukha. Sa gitna ng bakuran habang ang mga kapitbahay ay naghihintay ng kanyang sagot, na ramdaman ni Ligaya na ang labanang ito ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamalaking sakripisyo ay maaari pa niyang harapin upang maprotektahan ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Nang muling imulat ni Ligaya ang kanyang mga mata mula sa mahaba at madilim na pagkakadlip sa ilalim ng anesthesia, ang puting liwanag ng silid operasyon ay hindi na tila banta ng kamatayan, kundi isang mainit na yakap ng muling pagsilang. Ang unang naramdaman niya ay ang maliliit at malambot na daliri ni Maya na nakahawak ng mahigpit sa kanyang kaliwang kamay, tila isang angkla na humihila sa kanya
pabalik sa mundo ng mga buhay. Sa kanyang kanan, naramdaman niya ang magaspang, ngunit banayad na palad ni Gabriel. Walang imik ang lalaki, ngunit ang init ng kanyang hawak at ang lalim ng kanyang paghinga ay sapat na upang malaman ni Ligaya na hindi siya iniwan nito sa gitna ng unos. Ang bawat pintig ng kanyang puso na nakikita sa monitor ay tila isang awit ng tagumpay, isang awit na nagsasabing ang tumor ay wala na at ang pagkakataong mabuhay muli ay ibinigay na sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mabilis na paglipat ng mga pahina sa isang aklat. Ang dating maputla at nanginginig na si Ligaya ay unti-unting napalitan ng isang babaeng ang mga mata ay muling nagliliyab sa determinasyon. Sa gitna ng mataong palengke ang dating maliit na bilao ay naging isang maayos at malinis na pwesto na gawa sa matibay na kahoy na kinuha pa ni Gabriel sa sarili nitong talyer. Ang karatula na may nakasulat na kakanin ni Maya ay naging simbolo ng kanyang pagbangon. Ang bawat putubiko at sapin-sapin na inihahanda niya tuwing madaling araw ay puno ng pagmamahal at ang bango nito ay tila isang magnet na humihila sa mga tao. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng mga sako ng bigas. Siya na ngayon ang hinahangaan ng komunidad dahil sa kanyang sipag at katapatan. Isang hapon, habang abala si Ligaya sa pag-aayos ng mga tinda, isang anino ang dumaan sa harap ng kanyang tindahan. Mula sa malayo, nakita niya ang isang babaeng ang suot na damit ay lumana at ang buhok ay hindi na kasing ayos ng dati. Si Stella. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan ay tila isang basang sisiw na ngayon. Nabalitaan ni Ligaya na matapos maubos ang pera, inabando na rin ito ni Dante para sa iba pang biktima. Ngayon, si Stella ay namumuhay sa hirap, tinitiis ang gutom at ang pangungutya ng mga taong dati niyang nilait. Pinagmasdan ni Stella ang tagumpay ni Ligaya. Mula sa malayo ang kanyang mga mata ay puno ng matinding inggit at puot, isang lason na tila unti-unting sumisira sa kanyang natitirang bait. Ngunit para kay Ligaya, ang makitang ganito ang kanyang kaaway ay hindi nagbigay sa kanya ng tuwa, kundi isang malalim na kapanatagan na ang hustisya ay may sariling paraan ng pagdating. Nang hapong yon nagtungo si Ligaya sa opisina ng supplier ng tela na dati niyang inutangan dahil sa panloloko ni Dante. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na lumalapat sa kahoy ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Ito na po ang huling hulog sa utang na iniwan ni Dante. Malinis na po ang pangalan ko, ang sabi ni Ligaya nang may taas noo at buong dignidad. Ang bawat sentimong ibinayad niya ay galing sa sarili niyang pawis at sa sandaling iyon naramdaman niyang ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Sa pag-uwi niya sa talyer, sinalubong siya ni Gabriel na may dalang isang bagong apron. Ligaya, congrats! I heard na bayaran mo na lahat. You deserve this. Sabi ni Gabriel habang maingat na isinusuot ang apron sa balikat ni Ligaya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit sapat na upang maamoy ni Ligaya ang pamilyar na halimuyak ng sariwang kahoy mula sa lalaki. Ang golden moment na yon ay binalot ng isang matamis na kilig, hindi ang uri ng kilig na nakakasilaw, kundi ang uri na nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng pagod. Ang bawat haplos ni Gabriel sa tela ng apron ay tila isang pangako na sa bawat hakbang ng kanyang pag-asenso, may isang taong laging nakasuporta sa kanyang likuran. Gabriel, thank you for everything. Kung hindi dahil sa inyo ni Maya, baka sumuko na ako noon. Ang mahinang bulong ni Ligaya ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Ngumiti si Gabriel isang nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Walang anuman, Ligaya. Sabi ko naman sa'yo, itinatanim mo pa lang ang kaligayahan mo. Ngayon, nagsisimula na itong mamunga. Masaya silang naglakad pa uwi ni Maya bitbit ang ilang mga pasalubong para sa kanilang hapunan. Ang bawat hakbang nila sa kalsada ay puno ng kagaanan ng loob. Ngunit nang marating nila ang kanilang talyer,
Ang kagaanang iyon ay biglang napalitan ng isang matinding kaba. Ang pinto ng kanilang maliit na inuupahang kwarto ay nakabukas nang malaki tila pilit na winasak ang trangka nito. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa paligid. Mabilis na pumasok si Ligaya sa loob, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang loob ng kwarto ay gulo-gulo. Ang mga kagamitan ay nakasabog sa sahig at ang mga damit ay hinatak mula sa cabinet. Ngunit ang pinakamakitid na sakit ay ang makita ang paboritong manika ni Maya na nakahandusay sa gitna ng silid. Ang ulo nito ay basag at ang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Maya-maya, nasaan ka? Ang sigaw ni Ligaya ay puno ng desperasyon at takot. Hinanap niya ang bawat sulok ng maliit na silid, sa ilalim ng kama, sa likod ng kurtina, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naroon ay ang bakas ng isang marahas na pagpasok. Naramdaman ni Ligaya ang panlambot ng kanyang mga tuhod, hanggang sa mapaupo siya sa sahig, hawak ang basag na manika. Ang kaligayahan na kakakamit pa lamang niya ay tila isang bula na biglang pumutok, iniwan siyang muli sa gitna ng isang madilim na bangungot. Sino ang kumuha sa kanyang anak? At ano ang gagawin niya ngayon, ngayong ang tanging kayamanan na nagbibigay sa kanya ng lakas ay biglang naglaho? Nang walang bakas, pambamomo, ang bawat hininga ni Ligaya ay tila isang matalim na bubog na bumabaon sa kanyang baga habang mahigpit niyang yakap ang basag na manika ni Maya. Ang katahimikan ng silid ay naging isang nakabubulag na kadiliman at ang bawat sulok ng kanilang maliit na tahanan ay tila sumisigaw ng kawalan. Ang panlalamig ng kanyang mga kamay ay umakyat hanggang sa kanyang puso, isang uri ng takot na mas masakit pa kaysa sa anumang karamdaman. Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang isang matatag na kamay sa kanyang balikat. Si Gabriel ay nakatayo sa kanyang tabi, ngunit hindi na ito ang mahinahong karpintero na nakilala niya. Ang kanyang mga mata ay naging matalim, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, at ang kanyang boses ay naging malamig na tila bakal. Inilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay hindi na gaya ng isang ordinaryong tao, kundi gaya ng isang lalaking sanay sa pag-uutos sa gitna ng panganib. Dito nalaman ni Ligaya ang lihim ni Gabriel. Siya ay isang dating investigador na tinalikuran ang marahas na mundo dahil sa isang matinding trauma, ngunit ngayon, para kay Ligaya at Maya, ang natutulog na leon sa loob niya ay muling nagising. Huwag kang mag-alala, Ligaya. Hahanapin natin siya. Alam ko kung sino ang may gawa nito, ang sabi ni Gabriel habang inaalalayan si Ligaya patungo sa isang lumang sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang pagtakbo laban sa tadhana. Ang bawat ilaw ng poste na dinadaanan nila ay tila mga saksi sa desperasyon ng isang ina. Narating nila ang isang abandonadong bodega sa labas ng bayan, isang lugar na amoy amag, alikabok at pagkabulok. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisilip sa mga butas ng yero, nagpapakita ng mga anino na tila mga multo ng nakaraan. Sa dulo ng bodega, nakita nila si Stella. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na puot, at sa kanyang tabi ay nakagapos ang isang umiiyak na si Maya. You took everything from me." Ligaya ang sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malaking espasyo puno ng pait at inggit. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako iiwan ni Dante. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maghihirap. I hate you. I want you to feel the pain of losing the only thing you love." Itinaas ni Stella ang isang piraso ng kahoy. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa galit habang naghahandang ihampas ito sa bata. Sa isang iglap, bago pa man dumapo ang kahoy, mabilis na kumilos si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang
ay hindi lumikha ng anumang tunog, tila isang aninong mabilis na sumalakay. Ang kanyang mga kamay ay tila bakal na humawak sa bisig ni Stella, habang ang kabilang braso ay maingat, ngunit mabilis na hinablot si Maya mula sa panganib. Dumating ang mga pulis na tinawagan ni Gabriel. Ang kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa madilim na bodega. Habang pinupusasan si Stella ang babae, ay patuloy sa pagsigaw ng mga sumpa. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkatalo. Lumapit si Ligaya kay Stella. Hindi niya itinaas ang kanyang kamay upang sumampal. Sa halip tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang kalaban mo ay hindi ako, Stella. Ang kalaban mo ay ang sarili mong kasakiman at ang paniniwala mong ang kaligayahan ay nakukuha sa pagnanakaw sa iba. Look at yourself. You are not a victim of me. You are a victim of your own choices. Ang tinig ni Ligaya ay mahinahon puno ng isang uri ng pagpapatawad na mas masakit pa sa anumang parusa. Mabilis na kinuha ni Ligaya si Maya mula kay Gabriel. Isang mahigpit na yakap ang namagitan sa mag-ina, isang yakap na tila nagnanais na burahin ang lahat ng takot na naranasan ng bata. Maingat na itinakpan ni Ligaya ang kanyang mga palad sa mga mata ni Maya. Ayaw niyang makita ng anak ang marahas na paghuli sa kanyang sariling tita. Ang golden moment na iyon ay binalot ng mga luha ng kagalakan at pasasalamat. Si Gabriel ay nakatayo lamang sa isang tabi, pinapanood ang mag-ina habang ang kanyang sariling mga mata ay may bakas ng kaluwagan. Nang matapos ang kaguluhan, napansin ni Gabriel ang isang bakas ng sapatos malapit sa likurang pinto ng bodega. Isang sapatos na may pamilyar na disenyo. Nandito rin sana si Dante, ang bulong ni Gabriel kay Ligaya. Ngunit tinalikuran niya muli si Stella nang marinig ang mga sirena. He escaped again, Ligaya. Iniwan niya ang kasabwat niya para iligtas ang sarili niyang balat. Ang kagalakan ni Ligaya ay bahagyang nabahira ng pangamba. Hanggat malaya si Dante, hindi sila tuluyang ligtas. Gayunpaman, ang pag-uwi nila ng gabing iyon ay puno ng kapayapaan sa pag-aakalang ang pinakamasamang unos ay lumipas na. Kinabukasan, habang inihahanda ni Ligaya ang kanyang tindahan, isang lalaking nakabarong ang lumapit sa kanya. Inabutan siya nito ng isang malaking brown envelope na may selyo ng korte. Nang buksan ni Ligaya ang sobre, ang kanyang mundo ay tila muling nayanig. Isang kaso ng civil claim for conjugal property ang isinampa ni Dante. Hindi lamang sapat sa lalaking yun na nanakawin ang kanyang pera at tangkaing saktan ang kanyang anak. Ngayon, nais din ni Dante na bawiin ang tindahan na siya mismo ang nagpatayo gamit ang sarili niyang dugo at pawis. Ang bawat salita sa dokumento ay tila isang bagong banta. Nakasulat doon na si Ligaya ay unfit mother dahil sa kanyang kalagayang medikal at dahil nakatira siya sa isang talyer kasama ang isang lalaking hindi niya asawa. Ang laban para sa katarungan ay tila wala pang katapusan at ang pinakamalaking hamon sa kanyang dignidad at karapatan bilang ina ay sisimulan pa lamang sa loob ng 4 na sulok ng korte. Paano paninindigan ni Ligaya ang kanyang kalayaan kung ang batas mismo ay tila ginagamit laban sa kanya ng isang lalaking walang kaluluwa? Ang marahas na pagkatok sa pintuan ng tindahan ay tila isang babala ng paparating na unos na nagnanais na muling wasakin ang kapayapaang pilit na binuo ni Ligaya. Sa labas nakatayo si Dante, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na may dalang mga dokumento, isang tiwaling abogado, na ang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Ang boses ni Dante ay umaalingaw-ngaw sa buong kalsada, sadyang nilalakasan upang marinig ng mga dumadaang kapitbahay at mamimili isang maruming taktika upang ipahiya si Ligaya sa harap ng komunidad na ngayon ay humahanga na sa kanya. Ipasara ang tindahang ito. Ang lahat ng kinikita rito ay pag-aari ko rin bilang asawa. Ang babaeng ito ay nagnakaw ng pondo ng aming pagsasama para lamang itayo ang negosyong ito habang ako ay nagtatrabaho sa malayo.
Ang sigaw ni Dante ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkukunwari. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang ipinta si Ligaya bilang isang masamang asawa, isang babaeng unfit na magpalaki ng anak dahil sa kanyang nakaraang karamdaman at sa kasalukuyang sitwasyon na nakatira sa loob ng isang talyer. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na sadyang ikinakalat sa hangin, nagnanais na muling makuha ang simpatiya ng mga tao sa pamamagitan ng gaslighting at manipulasyon. Sa loob ng tindahan naramdaman ni Ligaya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang takot na naramdaman niya sa ospital. Ito ay ang lamig ng isang pusong natuto ng lumaban. Tiningnan niya si Gabriel na tahimik na nag-aayos ng mga dokumento sa isang itim na folder. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang matibay na haligi. Walang salitang lumalabas sa kanyang mga labi, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng katiyakan. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon bilang dating investigador, unti-unti nilang nabuo ang mga piraso ng katotohanan, ang mga dokumentong nagpapatunay ng palsipikadong pirma ni Dante, ang record ng mga hiram na pera sa kasino, at ang opisyal na pahayag ni Stella mula sa kulungan na naglalantad sa lahat ng kanilang masamang plano. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Tita Flora. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pangungutya ay napalitan ngayon ng isang pilit na ngiti at mga matang nagmamakaawa. Matapos niyang malaman na ang negosyo ni Ligaya ay lumalago at si Dante ay nahaharap sa mga legal na problema, sinubukan niyang bumalik sa panig ni Ligaya. Ligaya, apo, alam mo namang napilitan lang ako noon. Pinilit ako ni Dante na kunin ang patahian niyo. Hayaan mong tulungan kita ngayon. Sabihin natin sa kanila ang totoo. Ang sabi ng matanda habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Ligaya. Ngunit sa isang marangal at tahimik na paraan, iniwas ni Ligaya ang kanyang kamay. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa mabilisang pagkampi ng mga taong tumalikod sa iyo noong ikaw ay lugmok. Ang bawat sulyap ni Ligaya kay Tita Flora ay puno ng katarungan, isang katarungang hindi nangangailangan ng ganti, kundi ng hangganan. Humarap si Ligaya sa pintuan at tiningnan ng diretso si Dante sa mga mata. Ang ingay sa labas ay biglang napalitan ng isang nakakangilong katahimikan nang magsalita siya. Dante, kung sa tingin mo ay matatakot mo ako sa pagsigaw mo sa kalsada, nagkakamali ka. Magkita tayo sa barangay hall bukas ng umaga para sa isang settlement. Doon natin ilatag ang lahat ng dokumentong hawak natin sa harap ng mga awtoridad. Ang kanyang tinig ay mahinahon, walang bakas ng galit, ngunit may bigat ng 1,000 katotohanan na tila nagpatahimik sa yabang ni Dante. Nang gabi bago ang pagtutuos, tumayo si Ligaya sa harap ng salamin. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang malinis na blusa, ang bawat haplos ng kanyang daliri. Sa tela ay tila isang paghahanda sa isang banal na laban. Ang golden moment na yon ay binalot ng isang malalim na pagninilay. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon at nakita ang isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa takot. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa ospital, Dante. Ang babaeng yon ay namatay na kasama ng iyong mga kasinungalingan. Ang bulong niya sa sarili. Naramdaman niya ang init ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hakbang patungo sa ganap na kalayaan. Pagsapit ng umaga, narating nila ang barangay hall. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon, ang bawat taong naroroon ay tila naghihintay sa pagputok ng isang bulkan. Nakaupo si Dante sa kabila ng mesa, ang kanyang nangisi ay puno ng kumpiyansa habang hawak ang kanyang sariling mga papel. Ngunit sa tabi ni Ligaya, bitbit ni Gabriel ang itim na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensyang magpapabagsak sa tore ng kasinungalingan ni Dante. Nang magsimula ang pag-uusap, biglang idinabog ni Dante ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na lumapat sa kahoy ay tila isang hamon sa lahat ng naroon. Ito ang dokumentong magpapatunay na ikaw, Ligaya, ang nagnakaw sa pondo ng kumpanya noong may sakit ka pa. Nakasulat dito
na ikaw ang nag-utos sa akin na ilipat ang pera dahil may balak kang tumakas kasama ang kung sino-sinong lalaki. Ang bulyaw ni Dante habang itinuturo si Gabriel. Ang mga matang mapanlinlang ni Dante ay nagningning sa tagumpay. Naniniwalang ang pekeng dokumentong binuo niya sa tulong ng kanyang abogado ay sapat na upang tuluyang sirain ang dangal ni Ligaya. Ang katahimikan sa loob ng barangay hall ay tila isang mabigat na kumot na naghihintay sa susunod na hakbang, ang sandaling magtatakda kung ang katarungan ba ay tuluyan ng maglalaho o kung ang katotohanan ay muling magniningning sa gitna ng kadiliman. Ang hangin sa loob ng barangay hall ay tila naging malapot at mahirap hingahan habang ang bawat mata ng mga taong naroon ay nakatuon sa 2 taong dating nagsumpaan ng walang hanggang pag-ibig, ngunit ngayon ay nagtutuos sa harap ng batas at ng komunidad. Ang nakakalunod na katahimikan ay binalot ang buong silid ng ilapag ni Dante, ang isang piraso ng papel. Sa ibabaw ng mesa ang tunog ng pagtama ng dokumento sa kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang mapanlinlang na tagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng puot na binalot ng katusuhan. Ito ang katotohanan. Kapitan ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw puno ng pekeng hinagpis na tila isang aktor sa isang dula. Habang ako ay nagpapakapagod para sa aming kinabukasan, si Ligaya pala ay may ibang plano. Ninakawan niya ang sarili naming kumpanya at binalak na tumakas kasama ang lalaking iyan. Itinuro niya si Gabriel ng may pandidiri isang maruming pagtatangka na gamitin ang kabutihan ng lalaki upang sirain ang dangal ni Ligaya. Pinagmasdan ni Ligaya ang asawa. Sa bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Dante, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang awa na tuluyan ng napuputol. Hindi siya kumibo, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakapatong sa kanyang kandungan, matatag at walang panginginig. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng takot, kundi ang kalmado ng isang dagat bago ang pagdating ng isang malakas na unos. Ang bawat paninira ni Dante ay tila maruming putik na pilit ibinabato sa isang malinis na pader, ngunit sa pagkakataong ito, ang pader ay hindi na mabubuwag. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang itim na folder na kanina pa niya hawak. Ang bawat pahina na kanyang inilabas ay tila mga piraso ng katotohanan na dahan-dahang bumubuo sa tunay na mukha ng nakaraan. Inuna niyang ilapag ang isang dokumentong may selyo mula sa pambansang bilangguan, ang sinumpaang salaysay ni Stella. Kapitan, ito ang katotohanang pilit ibinabaon ni Dante. Sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan, ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na tila nagpatahimik sa buong silid. Si Stella mismo ang naghayag na ang lahat ng plano, ang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya, ang pagpeke sa pirma ni Ligaya habang ito ay walang malay sa ospital, at ang pagpapakalat ng mga malisyosong balita ay binuo at pinamunuan ni Dante. Narito rin ang mga kopya ng CCTV footage mula sa bangko na nagpapakita kung sino ang aktwal na kumuha ng pera sa araw na si Ligaya ay nakaratay sa kabaong ng sakit. Ang mukha ni Dante ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang nangisi ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakatakot na pamumutla. Tila ba ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang nawala. Sinubukan niyang hablutin ang mga papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga barangay tanod. Ang tunog ng kanyang mabilis at mabigat na paghinga ay ang tanging maririnig sa silid, isang tunog ng isang taong nasukol sa sarili niyang patibong. Sinungaling pa ka na lang ito ng lalaking yan. Binayaran niyo si Stella, ang sigaw ni Dante, ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana na wala nang nakikinig. Ang kapitan ng barangay ay nagbasa ng masinsina ng kanyang mukha, ay dahan-dahang napalitan ng matinding galit at pandidiri habang tinitingnan si Dante. Tumayo si Ligaya. Ang kanyang bawat pagkilos
ay puno ng biyaya at dignidad na tila hindi kayang abutin ng anumang dumi ng nakaraan. Tumingin siya sa mga kapitbahay na naroon noon, ang mga taong dating humuhusga at bumubulong sa kanyang likuran. Sa kanyang mga mata ay walang ganti, tila ang nakikita lamang nila ay ang malalim na kapayapaan ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang sariling halaga. Dante, ang katarungan ay hindi nakukuha sa talas ng dila o sa husay ng pag-arte. Ang tinig ni Ligaya ay malinaw at payapa, isang tinig na nagmula sa kaibuturan ng isang pusong dumaan sa apoy at muling nabuo. Ang bawat kasinungalingan mo ay naging hagdan ko upang makaakyat palabas sa hukay na hinukay mo para sa akin. Wala na akong puot sa iyo, dahil ang puot ay para lamang sa mga taong may puwang pa sa aking buhay. Ngayon ikaw ay wala na, kundi isang anino ng nakaraan na hindi ko na muling lilingunin. Ang golden moment na yon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan mula sa mga nanonood. Ang mga tsismosang dating pumutol sa kanyang dangal ay nakayuko na ngayon sa hiyaya, hindi makatingin ng diretso sa babaeng kanilang minata. Paglabas ni Ligaya sa barangay hall, ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang mukha, isang pagbati mula sa kalayaan na matagal na niyang ipinaglaban. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na muling pumatong sa kanyang balikat, isang tahimik na paalala na ang tagumpay ay mas matamis kapag may kabutihang nananatili sa puso. Ngunit ang kapanatagang iyon ay tila pansamantala lamang. Isang buwan pagkatapos ng pagtutuos sa barangay, habang ang buhay ni Ligaya ay patuloy na namumukadkad, isang kakatwang tanawin ang bumati sa kanya sa harap ng kanyang tindahan. Si Gabriel ay nakatayo doon, may hawak na isang pumpon ng sariwang bulaklak, ngunit sa kanyang tabi ay may nakalagay na isang malaking maleta. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na pilit niyang itinatago sa likod ng isang ngiti. Aalis ka ba, ang tanong ni Ligaya, ang kanyang boses ay may kasamang panginginig na hindi niya mapigilan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabigat na alon na muling bumabalik. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, matapos niyang matutunang magtiwala, muli paano niya haharapin ang bukas kung ang taong nagsilbing liwanag niya sa dilim ay bigla na lamang lilisan ng walang sapat na babala. Ang mga bulaklak na hawak ni Gabriel ay tila isang makulay na pangarap sa gitna ng tuyot na kalsada, ngunit ang malaking maleta sa kanyang tabi ay isang matigas na katotohanang nagpabigat sa dibdib ni Ligaya. Ang bawat talulot ng rosas ay tila isang pag-asa, habang ang bawat gasgas sa balat ng maleta ay tila isang paalala ng mga taong lumisan at hindi na muling nagbalik. Naramdaman ni Ligaya ang panlalamig ng kanyang mga daliri, isang pamilyar na takot na tila muling gumagapang mula sa kanyang nakaraan, na tila babawat kagalakang natatamo niya ay laging may kapalit na pamamalam. Bakit may maleta? Gabriel, aalis ka ba ng tuluyan? Ang boses ni Ligaya ay halos isang bulong na babasag sa gitna ng hangin na tila nagdadala ng babala ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hapdi ng ideyang muli siyang maiiwan sa gitna ng kanyang pagbangon. Ibinaba ni Gabriel ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa ng tindahan at lumapit ng bahagya kay Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling banayad, ang uri ng tingin na tila nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Kailangan kong bumalik sa aming probinsya, Ligaya. May mga bagay akong iniwan doon na kailangang bigyan ng tuldok. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagnanais magpatahan. Pupuntahan ko ang libingan ng aking yumaong asawa. Gusto ko siyang pasalamatan at formal na magpaalam sa aming nakaraan. Hindi ko kayang humarap sa isang bagong bukas kung may mga anino pa akong bitbit mula sa kahapon. Nakahinga ng maluwag si Ligaya, ngunit ang lungkot ay nanatili pa rin sa kanyang puso. Naintindihan niya ang lalaki. Ang dangal ni Gabriel ay nakaugat sa kanyang katapatan sa nakaraan, at iyon ang dahilan kung bakit siya karapat-dapat sa pagtitiwala ng kasalukuyan. I understand.
Kailangan mo ng closure. Pero, babalik ka ba, tanong ni Ligaya, ang kanyang puso ay tila isang ibon na naghihintay ng hudyat kung dapat ba itong muling lumipad o manatili sa lupa. Hinawakan ni Gabriel ang mga kamay ni Ligaya, ang magaspang na balat ng kanyang mga palad ay nagbigay ng init na tila isang sumpa ng katapatan. Aayusin ko lang ang kahapon ko para maging malinis ang bukas ko para sa inyo ni Maya. Kung papayag kang sayo ako muling umuwi, Ligaya, asahan mong bawat hakbang ko palayo ay isang panunumpa na muling babalik sa tanging tahanang nahanap ko sayo. Ang golden moment na yon ay binalot ng isang tahimik na kagalakan. Yumuko ng bahagya si Gabriel at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Ligaya. Ang halik na yon ay mabilis, banayad at puno ng respeto, isang banal na sandali na walang halong pagnanasa, kundi purong pangako ng proteksyon at pag-ibig. Amoy pawis at sariwang kahoy pa rin si Gabriel, isang amoy na para kay Ligaya ay simbolo ng kaligtasan. Naramdaman niya ang kilig na tila mga paru-parong dahan-dahang lumilipad sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na mas matamis kaysa sa anumang romansa dahil ito ay nakatindig sa pundasyon ng katotohanan. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina ng isang malungkot na tula. Ang negosyo ni Ligaya ay lalong lumago. Ang kakanin ni Maya ay naging tanyag na sa buong bayan. Nakabili na rin siya ng isang maliit, ngunit maayos na bahay, isang patunay ng kanyang tagumpay bilang isang babaeng malaya. Ngunit sa bawat gabi na siya ay nakaupo sa kanilang balkonahe, ang upuan sa kanyang tabi ay nananatiling bakante. Walang sulat, walang tawag, at walang paramdam mula kay Gabriel mula nang ito ay lumisan. Papalapit na ang araw ng graduation ni Maya. Mula sa kinder, ang araw na pinakahihintay ng bata. Ang bawat graduation dress na itinatabi ni Ligaya ay tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ay patuloy sa pagtakbo, ngunit ang kanyang puso ay tila nakatigil pa rin sa huling pagkakataong hinalikan siya ni Gabriel sa noo. Isang hapon, habang inihahanda ni Ligaya ang mga huling sangkap para sa kanyang tindahan, ang langit ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay naging mabigat at maitim, tila may dalang hinagpis mula sa kaitaasan. Nagsimulang pumatak ang ulan, ang mga butil nito ay tumatama sa bubong na yero, lumilikha ng isang malungkot na awitin na sumasabay sa pintig ng puso ni Ligaya. Ang bawat dampi ng tubig sa lupa ay tila muling bumubuhay sa alaala ng unang gabi na nagkita sila ni Gabriel sa ilalim ng ulan. Tumingin si Ligaya sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pangungulilang mahirap ipaliwanag. Ilang buwan na ang lumipas. Ang pangako ba ni Gabriel ay isa ring pira-pirasong salita na tinangay na ng hangin o sadyang ang tadhana ay sadyang mapaglaro? Ibinibigay ang lahat ng tagumpay, ngunit ipinagkakait ang tanging taong nais mong makasama sa pagdiriwang nito. Sa gitna ng lumalakas na ulan, ang tanging naiwan kay Ligaya ay ang nakakabinging katahimikan ng isang pusong muling naghihintay sa isang himalang baka hindi na kailanman dumating. Ang umaga ng pagtatapos ni Maya ay binalot ng isang manipis na hamog. Tila ang kalangitan ay nag-aalinlangan kung magbibigay ba ng liwanag o mananatili sa malungkot na kulay ng abo. Sa loob ng kanilang maliit, ngunit malinis na tahanan, maingat na inayos ni Ligaya ang maputing damit ng kanyang anak. Ang bawat haplos niya sa tela ay puno ng pagmamalaki. Bawat butones na isinasara niya ay tila isang hakbang palayo sa madilim na nakaraan na muntik ng lumamon sa kanilang dalawa. Ang kakanin ni Maya ay hindi lamang naging isang negosyo. Ito ang naging pundasyon ng kanilang bagong buhay, ang bunga ng bawat puyat at sakripisyo ni Ligaya. Mama, darating po ba si Tito Gabriel? Ang mahinang tanong ni Maya habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-asa, ang parehong pag-asa na pilit na pinapatay ni Ligaya sa kanyang sariling puso upang hindi siya muling madurog kung sakaling hindi na nga bumalik ang lalaki.
Pilit na ngumiti si Ligaya at hinaplos ang pisngi ng anak. Anak, ang mahalaga ay narito ako. At ang lahat ng mga kaibigan natin sa palengke ay nandoon din para sa'yo. Baka sadyang malayo lang ang pinanggalingan niya at hindi siya nakahabol sa oras. Ang boy can của câu chuyện bây giờ là sự chờ đợi thầm lặng một loại nỗi đau êm dịu, nhưng sâu sắc. Sa loob ng auditorium ng paaralan, ang bawat tawag sa pangalan ng mga batang magtatapos ay tila isang himig ng tagumpay. Nang tawagin ang pangalan ni Maya para sa highest honors na ako, naramdaman ni Ligaya ang pag-apaw ng init sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ng kanyang anak patungo sa entablado ay tila isang pagtapak sa lahat ng pangungutya ni Dante, sa lahat ng pananakit ni Stella, at sa lahat ng pagdududa ng mundong ito. Tumayo si Ligaya at sinalubong ang anak ang kanilang mahigpit na yakap. Sa gitna ng entablado ay binalot ng mga luha ng kagalakan. Ang bawat kislap ng liwanag mula sa mga kamera ay nag-iiwan ng permanenteng marka sa kanyang alaala, isang patunay na ang isang inang nag-iisa ay kayang magpalaki ng isang bituin. Gayunpaman, habang sila ay naglalakad palabas ng paaralan, matapos ang seremonya, ang langit ay tuluyan ng bumigay. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa semento, lumilikha ng isang malapot na tabing ng tubig na nagpahirap sa paningin. Nakatayo si Ligaya sa silong ng pintuan ng paaralan, hawak ang diploma ni Maya at ang isang maliit na bag ng mga kagamitan. Ang bam team ko bao Troy Goynyolay, ngay đầu tiên ko dung duy mưa ko đọc và tuyệt vọng. Ang bawat patak ng ulan ay tila muling bumubuhay sa tanong na pilit niyang iniiwasan. Nasaan na ang lalaking nangakong babalik? Biglang naramdaman ni Ligaya na ang ulan na tumatama sa kanyang harap ay tila huminto, kahit naririnig pa rin niya ang malakas na buhos nito sa paligid. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa kanyang ibabaw, isang proteksyon laban sa lamig ng panahon. Nang dahan-dahan siyang lumingon ng kanyang puso, ay tila tumigil sa pagtibok. Sa kanyang tabi nakatayo ang isang lalaking basang-basa, ang laylayan ng pantalon, ngunit may suot na pinakamatamis ng ngiti. Si Gabriel. Hawak niya ang parehong lumang payong na bayi may mga tagpi ang payong na nagligtas sa kanila noong unang gabi ng kanilang pagkikita. Ligaya, Maya, patawad kung ngayon lang ako. Ang boses ni Gabriel ay baritono pa rin puno ng kapayapaan at isang uri ng katapatan na hindi kayang pekein ng sinuman. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa suot na toga ni Maya. Bakit ang tagal mo, Gabriel? Ang tanong ni Ligaya, ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng emosyon. Ang bawat buwan ng paghihintay, bawat gabi ng pag-aalinlangan ay biglang naglaho nang makita ang lalaking ito. Ang bawat butil ng ulan na tumutulo mula sa dulo ng payong ay tila mga luha ng katarungang sa wakas ay nakamit na. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang paningin, kay Ligaya ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa bisig ng babae, isang hawak na puno ng pangako. Kailangan kong tapusin ang bahay na ipinagawa ko para sa inyo sa kabilang bayan, malapit sa isang mas malaking palengke para sa negosyo mo. Gusto ko, sa pagbabalik ko hindi lang ako ang dala ko, kundi ang isang tunay na tahanan na hindi na muling kukunin ng sino man sa inyo. Ang golden moment na yon ay binalot ng amoy ng ulan at sariwang lupa, isang amoy ng pagsisimula. Ang kilig na naramdaman ni Ligaya ay hindi na lamang mula sa isang mabilis na rungdong ng puso, kundi mula sa isang malalim na kapanatagan na sa wakas ang kanyang paglalakbay sa gitna ng unos ay natapos na. Biglang binitiwan ni Maya ang kamay ng kanyang ina at yumakap ng mahigpit sa binti ni Gabriel. Tito Gabriel, akala ko po hindi na kayo darating para sa graduation ko. Ang masayang sigaw ng bata. Binuhat ni Gabriel si Maya at hinalikan ito sa pisngi bago tumingin muli kay Ligaya nang may malalim na kahulugan. Papa Gabriel na ang itawag mo sa akin, Maya.
dahil mula ngayon wala nang aalis at wala nang maiiwan. Ang tatlo ay magkakasamang naglakad sa ilalim ng iisang payong, dahan-dahang tinatahak ang daan sa gitna ng ulan na tila hindi na nakakatakot. Ang bawat hakbang nila ay puno ng katiyakan at ang anino ng kanilang pagsasama ay tila isang matibay na ukit sa gitna ng basang kalsada. Ang laban ni Ligaya ay tapos na. Ang kanyang mga pira-pirasong pangako ay nabuo na sa isang matibay na katotohanan ng pag-ibig at katarungan. Ang hapon ay dahan-dahang nagbibigay daan sa isang ginintuang takip silim habang ang kulay ng langit ay naghahalo sa pagitan ng kahel at lila, tila isang canvas na ipininta ng tadhana upang ipakita ang kagandahan ng isang bagong simula. Nakaupo si Ligaya sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, ang amoy ng sariwang nara at ang halimuyak ng nilulutong kakanin sa kusina ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa kanyang kandungan, nakapatong ang isang sulat na galing sa kabilang bayan, isang balita tungkol sa mga taong naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Nabalitaan niya na si Dante ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang malubhang karamdaman sa loob ng bilangguan. Ang lalaking dati ay puno ng yabang at kasakiman ay tila pinabagsak na ng bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Sa kabilang banda si Stella ay nananatiling mag-isa tinalikuran ng lahat at nabubuhay sa anino ng pagsisisi at kahihiyan. Maraming beses na tinanong ni Ligaya ang kanyang sarili kung handa na ba siyang magpatawad. Sa bawat gabi ng kanyang pagninilay, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagiginhawa ng mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kalayaan ng sarili niyang kaluluwa. Nagpadala siya ng tulong medikal para kay Dante, isang huling pagpapakita ng kagandahang loob, ngunit hindi na siya kailanman nagpakita. Pinili niyang putulin ang bawat hibla ng koneksyon dahil ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pag-iwan sa mga taong walang idinulot kundi pait sa iyong buhay. Malalim na naman ang iniisip mo, ang baritonong boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa katahimikan ni Ligaya. Lumapit ang lalaki, bitbit ang isang baso ng mainit na tsaa at dahan-dahang tumabi sa kanya. Ang bawat pagkilos ni Gabriel ay puno ng pag-iingat. Tila ba bawat sandali kasama si Ligaya ay isang mahalagang kayamanan na ayaw niyang mabasag. Tumingin si Ligaya sa kanyang asawa, ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi na galing sa luha ng dusa, kundi sa liwanag ng pasasalamat. Iniisip ko lang kung paanong ang bawat pira-pirasong pangako ng kahapon ay naging ganito katibay na pundasyon ng ating ngayon. Akala ko noon, ang pagiging durog ay katapusan na, pero dahil sa inyo ni Maya, nalaman kong ang mga basag na bahagi pala ng ating buhay ang bumubuo sa pinakamagandang sining. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Ligaya, ang magaspang ngunit banayad na palad nito ay nagbigay ng katiyakan na kailanman ay hindi na siya muling maglalakad sa ilalim ng ulan ng mag-isa. Ang bawat sugat ay may kwento ng paghilom, Ligaya. At ang kwento natin ay patunay na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa parusa para sa masama, kundi tungkol sa gantimpala para sa mga pusong nananatiling tapat sa kabila ng dusa. Mula sa bakuran, maririnig ang masayang tawanan ni Maya habang naglalaro, kasama ang kanilang aso. Ang tunog ng kanyang kagalakan ay tila isang awitin na bumubura sa bawat alaala ng takot at gutom. Ang bata ay lumalaking puno ng pag-ibig, malayo sa laso ng kasinungalingan, na muntik nang sumira sa kanyang kinabukasan. Sa bawat takbo at talon ni Maya, nakikita ni Ligaya ang tagumpay ng isang ina na tumangging maging biktima ng tadhana. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat pusong nakikinig ay simple, ngunit malalim ang pag-ibig sa sarili at ang pananampalataya sa sariling lakas, ang unang hakbang upang makaahon sa anumang mapangabusong relasyon. Ang isang babaeng sinira ng paulit-ulit ay palaging may kakayahang
buuin ang kanyang sarili, mas matibay, mas matalino, at mas maganda kaysa dati. Huwag matakot na iwanan ang dilim dahil sa kabilang panig ng unos, laging may naghihintay na liwanag para sa mga matatapang na pumiling mabuhay muli. Huminga ng malalim si Ligaya habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay tila isang panunumpa sa harap ng papalubog na araw. Ang mga pira-pirasong pangako ay wala na. Ang tanging naiwan ay ang buong-buong katotohanan ng isang pamilyang binuo ng malasakit katarungan at tunay na pag-ibig. Sa huling sulyap ni Ligaya sa langit, nalaman niyang, sa wakas, siya ay nasa tahanan na isang tahanang hindi na muling kukunin ng sinuman dahil ito ay itinayo sa matibay na lupa ng kanyang sariling paninindigan.